Isang bato ang di umano usap-usapan dito sa amin. Meron daw ditong nakabaon na kayamanan na kahit sino ay gustong makuha ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala ni isang nagtagumpay sa pagkuha ng kayamanan na ito. Ayon din sa mga kwento ng iilan na taga rito, ay may nilalang daw na umiiyak kapag hinuhukay nila ang nasabing kayamanan na ito. Ako si Mr. Kalahi, samahan niyo akong libutin at tuklasin ang kakaibang lugar na ito at alamin natin ang totoong kwento. Bakit nga ba kinakatakutan ng mga tao ang pumunta sa batong ito? Ayon din sa iilan, madalas pinagbabawalan ang mga bata na magawi sa lugar na ito dahil may mga nilalang daw na hindi maipaliwanag naririnig ng mga taga dito. Ano nga bang kwento? Tara, samahan nyo ako. So ayan, kung mapapansin natin, napakaraming tipak-tipak ng bato bago natin marating itong malaking bato na ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Samahan nyo akong libutin at tuklasin kung ano nga ba ang nakatagong hiwaga ng batong ito. Tara. Napakalaki talaga ng batong ito. Tila ba may nagsasabi na may tinatago talaga sa loob na ito. Grabe. So may malaking puno dun sa taas na puno yata ito ng baliti. Alam nyo ba na ang baliti ay isa rin sa mga dahilan kung bakit matibay yung isang bato. Grabe guys, tignan nyo, kakaiba talaga. Oh my god. Parang may nakatingin sa akin, hindi ko alam. Dito banda. Wala. So tara, back to topic tayo ngayon. Ayan, dahil nga nandito tayo ngayon upang puntahan itong napakalaking batong ito, alamin din natin kung ano nga ba yung hiwaga na nandito pa. So lilibutin muna natin. At ayan nga, sa paligid niya ay makikita mo yung napakadaming tipak-tipak na bato. Na dito talaga yung area na sinasabi nilang madalas daw may nagpapakita tuwing tanghaling tapat. So ano nga ba yung nagpapakita daw dito? Madalas daw may matandang babae na nakaupo dyan sa batuhan na yan. Tapos kapag pinupuntahan nila ay tila kusa na lang nawawala ito. Grabe. So dati madalas akong pupunta dito dahil nung mga bata pa kami uso noon yung pag-apas ng kugon gaya na to. So ngayon dahil masyado ng advance ang ating technology, mayroon na tayong yero, yan. Kaya hindi na kami gumagapas ngayon. Grabe guys, napakalaki talaga. Ibang klase itong bato na ito. Oh my god. At dito nga sa gilid na ito, mapapansin natin itong sapang patay na ito, na kung saan kapag tag-ulan lang nagkakaroon ng malakas na tubig at malinis. Ang sapa na ito ay hanggang taas mismo ng bundok. So pupuntahan din natin ito pag tag-ulan na. Sa ngayon ay dito muna tayo at ipapakita ko sa inyo yung bato na pinaniniwalaan ng iilan na may nagpaparamdam daw at marami daw sabi-sabi na may mga kayamanan pa daw na naiwan dito. Ngunit hindi na nila ito kinuha dahil sa kadahilan ng natatakot sila dahil baka sila ang balikan ng matandang babae. So ayan,
medyo malamig na sa area na to. Dahil malilim na rin. Pero kung mapapansin nyo yung paligid niya, napakainit, grabe. Ito lang talaga sa lugar na ito yung madilim. Kaya siguro mapapansin natin na medyo malamig na. Titignan natin ngayon kung anong nasa loob ng butas na ito. So ayan, kung mapapansin nyo, may bato dito sa gilid na ito na parang sinadya siya ng tao na ilagay. Kasi imposible naman na ilagay yan dyan, 'di ba? So parang may sign o palatandaan na may naglagay ng isang bagay dito. Ayan yung palatandaan ng iilan na kung saan kapag nakakita ka raw ng sinyales na inilagay ang isang bagay ng may dahilan, eh mayroon din naman daw dahilan ito. So baka posibleng dito mismo nakatago yung kayamanan na sinasabi nila o pinaniniwalaan nilang hindi na ito kinuha. So, dako naman tayo dito sa area na to. Aray, sakit. Oh my God, ang laki. Grabe. Laki pala ito. Oh my God. So, sa katandaan na ng puno na ito, mga iilang sanga niya ay nabagsak na rin. Dahil nga sa halos marami ng bagyo ang dumaan, kaya yan na rin yung kadahilanan. Pero kung mapapansin nyo ay tila kakaiba talaga ang postura ng puno na ito, dahil kung mapapansin nyo yung ugat niya ay nakadikit talaga sa mga bato na tila mayroon siyang pinoprotektahan sa ilalim na to. Grabe. Ngunit nagulat ako at napatingin nang may napansin ako sa gilid ng batong ito na tila nahiwagaan ako kung ano nga ba ang bagay na ito. Ay, totoo nga. So, ito yung sinasabi nila noon na may naghukay daw. So, ikikwento ko lang sa inyo guys ha. Itong area na ito ay may naghukay daw dito noon. Sabi nila hindi na tinuloy yung paghuhukay nila dahil nakakita daw sila ng malaking ahas na kulay itim. Posible ba na ito na yung ahas kalabaw na sinasabi namin? Oh my God, kinakabahan ako. Pero pupuntahan pa rin natin. Oh my God. Ow. Oops. Aray. Wow, grabe. Parang sinunog na ito dati yung bato na ito. Tapos sa katagalan, hindi rin siya namatay dahil parang may bumubuhay sa kanya. Kakaiba. Kakaiba talaga ang klase ng kahoy na ito. So ayan, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong klase itong nararamdaman ko. Feeling ko may humihila sa akin dito sa butas na ito, napuntahan. Pero hindi ko susubukin puntahan to dahil hindi ko alam. Yung pakiramdam ko parang oh my God, na humangin na. So humangin na guys. First time na humangin dito. Grabe. Creepy, nakakatakot. May nararamdaman ako. Kakaiba. Oh my God, tara na.
Grabe. Alam mo yung feeling na alam mo yung feeling na kapag nandun ka, parang hinihigop ka ng hangin na hindi mo alam, hindi mo ipaliwanag eh, yung gusto mo siyang puntahan, pero may pumapasok sa isip mo na natatakot, kasi natatakot talaga ako. Yung parang pakiramdam na kakaiba yung naramdaman ko dito. Parang may tumitingin sa akin.